magreklamo para sa ating pag-asenso. Oh, magbabago. Oh, nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Ang presyo ng medbay ay tumataas. Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Good day po, magandang umaga po muli. Korupsyon. Ngayon po ay February 21, 2024. At sa linggo po, February 25, lang po ito, commemoration ito ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alam natin, yung ilang mga militanteng grupo ay may pakanaang protesta, rally dyan sa NCR. Ewan lang natin doon sa ilang mga probinsya kung may iaambag na paggunita doon sa naganap na people power revolution against sa Marcos, yung dating presidente ng Pilipinas, Ferdinand Marcos. Ang gusto mo, tinutulat ang mga tao, wag kang mali. Siyempre po, good morning. Good morning kay Maria Siren. Tahimik, Kay Maria Siren Asedera Clerigo. tayo ay hinati-hati, tinatakot. Na ngayon ay nakahiga. Wastoy, Get well soon, Maria Siren, Maresay. Cheche, kung tawagin ng mga tagalumang bayan. Yung che kasi ay hello, ang ibig sabihin che, hello. Ngayon, pangit naman pag yung salita kasi che parang sa Cuba ay hello, hello nga ba? wag kang Kaya ginawa niya, ang kanyang nickname ay Cheche, hello, hello. ng karapatan, karapatan din ang Get well soon kay Maria Siren, talagang hindi atin yan wag nang pakaisipin, yan naman yan, magpalakas muli ng katawan at pumasok uli sa trabaho. At medyo wag masyadong wag matindi kasi yung init, ito yung sinasabi nga natin, yung radiation gawa nitong global warming, yung radiation coming from the sun ay papatindi at imagine niyo kahapon ang Kalapan, yung init index niya ay umabot ng 40 degrees Celsius. May tungkulan kasi yung 37 po, lagnat na ang lagnat na sa isang tao. Ngayon kahapon, yung Kalapan ay umabot ng 40 degrees Celsius yung init factor. Imagine niyo po yung kung may kalan kayo sa mga bukid-bukid, kung may mga tungko, parang naihip ka ng yung pag nag-iihip ka ng pinalilingas mong LPG, laging palapa ang gatong, ay ganon kainit yung naranasan natin kahapon. Ewan ko lang ngayon kung ano yung init na ngayon, yung na ilang percent, ilang degree Celsius yung yung init na mararamdaman ngayon natin dito sa lungsod ng Kalapan. At siguro mas lalo na siguro dito sa part ng Occidental Mindoro na kahit walang ganitong El Nino, pag pumasok itong summer, itong month ng March hanggang April ay mas mainit. At yung isang kaibigan natin dyan, si katauhan ni Adrian Mayor Dasil, inaandyan ngayon sa Occidental Mindoro sa trabaho din. Ay talaga daw sobrang init. Init ng panahon. Pero ang nakakatuwa ngayon yung sa sa mga karagatan at yung mga kapatid nating mga mangisda, marami puta-putak yung paglabas nitong mga isda kahit dito sa Occidental Mindoro
halos parang ang inaano parang hindi na nga nilalambat yung iba, inaano na lang, sinisilo nung parang ng net. Anong klase? May part din dito sa norte, sa ano ba yun, Ilocos Sur o Agusan, Ang presyo. na salmon naman, salmon. Ang binabangkit na parang local salmon. Kasi sa Pilipinas walang salmon. Pero ang naglabasan doon ay mga salmon na sinabayan pa ng mga nitong tulingan kung tawagin dito sa atin sa Southern Tagalog. Wala namang nagka. Kaya medyo parang ang binabanggit ng PIFAR, maganda yung pagtatakda na almost 4 months na nagkaroon ng close fishing season ang karagatan ng Pilipinas, at naparami yung similya kasi yung nung paglabas na itong maraming isdang ito sa ating nasasakupang dagat, ibig sabihin may mga maliliit na similyang isda na kinakain itong mga ang komersyal na mga isda na ito. Imagine niyo yung pulang buntot. Ewan ko, itong si Sir Iredio kahapon nag-post ito ng pesa niya Hindi ko alam kung anong pinesa nito. Ang alam kong pinepesa lang na putahe ay dalag, katsawang, at saka tilapia. Ewan ko kung ano yung pinesa niya. Pero sabi ko nga kahapon, ay mura yung pulang buntot kasi yung lako ng mga mag-isda, yung mga nakamotor ay 170 lang ang per kilo sariwa. Ay di wati pa, lalo na kung do sa tabing sa mga mangisda ka aangkat ng paninda mo, baka yun ay mga nasa 100 piso lamang or 130. Kahapon po hindi tayo kahapon. Nung Monday hindi tayo nakapag-programa itong Mabuhay Mindoro kasi sa kadahilan na nagkaroon po ng technical problem. At yung ating mga nagtataka, yung ilang mga kaibigan natin na hindi tayo nag-program, nag-live kahapon dahil medyo nagkaroon ng technical problem din sa radio station. At kinakailangan pong, busy si engineer. Busy kahapon at nagkaroon ng karamdaman, pina-check up si Utoy. Kaya po tayo dito sa Mabuhay Mindoro, sa pamamagitan ng MIB4 online radio sa Pilipinas, patuloy yung paalala natin sa kalusugan. At lagi-lagi ay itong papatinding init na naranasan natin ng buong mundo, na bahagi nitong climate change, yung global warming, sana panatilihin natin yung pagdadala ng mga pandong or sombrero, payong. Kasi hindi ho natin alam yung klima, yung pabago-bago nga ho ng klima. Maya init ng sobra tapos biglang uulan. Mahirap po yan sa ating mga kalusugan. Good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa bayan ng Socorro. Siyempre, diyan kay na paring Joel Luarca, kina Kuya Doms ng Malugay Farmers Cooperative, at siyempre kay Konsehal Sani Gomez ng Sakap, Samahang Pang-Agrikultura at Kaunlaran at Kabuhayan ng Fortuna Socorro, Oriental Mindoro. At hindi ba natin makakalimutan siyempre si Konsehal Roy Hinabe del Rosario ng Barangay Subaan, Socorro, Oriental Mindoro. Konsi, magandang umaga po. At sana po ay naging matagumpay ang inyong Del Rosario Basketball Cup na ginanap dyan sa inyong barangay. Ibang-iba talaga ito si Konsi. Ito si Consel Roy Del Rosario kasi po. Basketball player din ho ito. At ito isa sa mga masigasig
Si Consel Roy Del Rosario po ay kapatid ng dating konsehal ng bayan at dating kapitan ng Subaan, si Kapitan Del Rosario, at naging konsehal ng bayan si Konsehal Nomar. Nomar nga ba? Nomar, oh. Si Konsehal Nomar Del Rosario. Kapatid po yan. Si Konsehal Roy. Parang bunsong kapatid ata ito. Si Konsehal Roy. Ni dating kapitan at naging konsehal ng bayan, Nomar Del Rosario. Magandang umaga po. Magandang umaga dyan sa mga kaibigan natin at mga mamayan ng bayan ng Barangay Subaan, Socorro, Oriental, Mindoro. Baguhin ng gobyerno. Eh tayo naman, no, kahit wala ho tayong wala tayo sa air, may mga nagchat-chat ho sa atin, nagte-text din na sana'y pabati-bati. Batiin na ng batiin hanggat tayo ay naandito. Tayo naman ay pinagbibigyan ng ating boss dito sa ating programa na batiin itong mga tao na alam natin na masugid na sumusubaybay sa ating programang Mabuhay Mindoro. Klaseng pagbabago. Ito ba ang Kumusta po? Kumusta na yung mga issue ngayon? Ano bang issue yung mukhang mukhang binasura, binangkarote na itong yung People's Initiative. ay At ang panawagan ng Pangulo ng Pilipinas sa katauhan ni Bongbong Marcos ay ipaubaya sa Senate, sa Senado, itong economic provision regarding dito sa 1987 Constitution para sila na yung yung Senate ang mag-ayos kaugnay dito sa economic provision sa pag-amyenda dito sa 1987 Constitution. kasaysayan kung yuyura. Ano pa? Yung akap. Ano ba yung akap? Yung sangkot yung ilang mga senador. Kasi yung tunggalian po na nagaganap sa pagitan ng Senate at saka ng Congress para nagpe-personalan at lumalabas yung pare-para sa mga baho yung mga korap yung isimple nga lang yung paliwanag nga lang nung ilang mga naggawa nitong 1987 Constitution at humarap at dyan sa 1987 Constitution hindi na kailangan ng charter change, hindi kailangan baguhin ang amyendahan o baguhin ang 1987 Constitution, kundi tanggalin ang korap. Kasi imagine niyo nagpaparinigan, nagigirian, pare-paras naman palahong may lamat, may baho. Imagine niyo si Joel Villanueva, minaliit yung Congress. Sinagot ngayon siya ng Congress ng ilang mga congressman na nagmula din naman sa party list at may mga kaso pa ito na sa ombudsman na pinawawalang bisa ang pagiging senador ata Pero anyway, yan na po yung kaganapan sa Pilipinas ngayon. Ano nga yung akap? Ayuda para sa kapos. Akap. Ayuda para sa kapos Biglang tumigil ang tren. para sa kapos ang sahod program Bulok na nga ang sasakyan. Bulok pa ang na permado nung ilang mga senador. At ang isang senador siyempre si Amy Marcos na itinatanggi niya ngayon yung perma niya regarding dito sa ayuda para sa kapos ang sahod program. ang sabi ng palasyo. Malaki-laki din yung budget na nakuha nitong akap na ito. Actually, sabi naman nung Congress ng DSWD ay nandiyan pa yung budget Nagbabago. Kaya medyo madaming problema na kinakaharap. At tayo paulit-ulit tayo daw kahit si
itong si Sir Edman Serra, binabanggit niya dati, doon sa programa nga namin saktong-sakto, parang ang sinasabi niya, bakit hindi punteriyahin? Bakit hindi direktang punteriyahin kung ano ba talaga yung ugat ng kahirapan at paghihirap ng mga mamamayan? Bakit hindi ka agad punteriyahin ng mga ng Senate, ng Congress at saka ng Pangulo kung alin yung ugat ng kahirapan ng mga mamamayan at kung ano yung sigalot, ano yung nagpapahirap sa bansa. Totally ba itong economic provision na nasa 1987 Constitution Federalismo. na ang gustong mangyari 100% ay may karapatan yung foreign owned, yung mga investor 100% ay pag-aari ng dayuhan ng isang itatayong negosyo o establishmento sa bansang Pilipinas. Kasi binabanggit ang ilang kongresista at ng ilang mga senador, nahuhuli na daw po yung Pilipinas sa Asia dahil nga dito sa mga sobrang daming requisitos sa usapin ng economic provision. Mga tao, wag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, ginagalit. Ang totoo ay sinusupil, ang wasto'y minamali. Kahapon ho, sa ngayong 2024, ikapito na pagtaas muli ng presyo ng petrolyo. At ngayong 2024, January hanggang February, kung ikapito ito na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ay 2 beses din naman itong nag-rollback sa kakatiting na sentimo. Ay tandaan nyo, nung ikalimang price hike nitong petrolyo, ay umabot ang gasolina, umabot ng 2.80 hanggang 3 piso ang in-increase na presyo. Kahapon ho ay nag-increase ang gasolina. Ang gasolina ho ng almost 1.40 centavos. At ang diesel ay halos ganun din. Ang in-increase, ang kerosene, lahat nagtaasan po. Ito ba ang gusto nyo? Mas matindi ho yung bigas, lalo na yung mga class A ng bigas. Ay parang ang 25 kilos ngayon aabuti ng magkano ba? Kulang-kulang 1,700. Ibig sabihin yung 50 kilos ay 2,400. Ganun ang presyo. Hindi pala. 2,000 nga po ata nga abuti nung nung mga class A na rice na binabanggit po ng DA, ng Department of Agriculture, ay walang kakulangan at maaaring bumaba itong presyo ng bigas. Pero mukhang hindi na po mukhang hindi na ma-actionan itong ganitong pagbaba. Kasi nasasanay na rin yung tao sa ganyong presyo, hindi na nga umaangal Yung iba po kasi, may ilang mga angal ng angal kayo sa presyo ng bigas at presyo ng karne at ng mga isda. Samantalang pagbibili kayo ng alak at ng bisyo ng sigarilyo ay hindi kayo umaangal. Yan naman ho minsan lang ho gamitin ng tao. Tayo naman ho hindi ho tayo minsan lang kung gamitin ng tao yan, sinasabi niyo mga bisyo na yan, yung alak, sigarilyo na yan. Pero yung sinasabi ho ng ilang mga tao, ho yan pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat individual. Kaya siyempre, tumututol tayo, may reklamo tayo. Mas mainam na yung may reklamador kesa tangulang ng tango, kung anong sinabi, tangulang ng tango. May mga kilala tayong media man na ganyan, tangulang ng tango. Pero pagkatapos,
ng press briefing or ng press con ay saka sasabihin yung ilang mga ano, pero tango lang ng tango, ano. Wag ganon. Kaya ang atin, kailangan nating maging may reklamador. Kailangan nating hindi tayo sang-ayon lang ng sang-ayon. Alam natin na tayo naman ay sangkot din, na tayo ay biktima din. Maambon na lang ng kaunting Don Pilas, sang-ayon na. Muna tayo. Medyo makialam mo tayo makisangkot. Sabi nga ho natin, pauli-uli sa ating programa, tayo makialam, makisangkot sa nangyayaring ito sa ating bansa. Ano bang, ngayon, ang mayor na problema po talaga, yung inflation, yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Hindi na nga po sakotan yung sinasabi ng NEDA na bumagal ang inflation. Ay, nandiyan pa rin yung inflation. Halos araw-araw nga na tayo na sino ba yung nakausap natin? Ito si Sir Joey Atwell. Ano sabi ni Sir Joey? Nagkwentabeho kami nung isang araw nung magkasama kami itong si Sir Joey Atwell. Sir, good morning po. Magandang umaga. Siyempre kay Sir Lino Amarillas. Ang binabanggit nga niya, nagkwekwentuhan kami. Magkano na ba itong purchasing power ngayon ng piso? Alam ko, ang purchasing power ng piso ay almost 60 centavos na lamang. Ayon sa 75 centavos ayon dito sa Ibon Foundation. Ganun na lamang kasi pag kwenta mo nga naman, halimbawa, 6 kayo sa 5 sa inyong tahanan, may 1,000 ka, 1K ka. Bibili ka ng 1 kilong bigas. Kasaysayan kung yuyurap. Siyempre, minsan lang naman kayo kumain ng ganyan. Bili ka halagang 70 pesos per kilo. Magkano natira sa 1,000? 9.30. Sama-sama. Namasahe ka, balikan. Ilagay mo na yung 40. 20. At yun. Minus 40. Sa 8.90 na lang. Bili ka ng karne. Mga 1 kilo. 1 kilong karne ng baboy na lang, yung medyo mura-mura. Pagpalagay mo ng 300, di ano na lamang ho. 480 na lang. Tama ba? 890 minus 300. 590. 590 na lang ho. Bibili ka ng mga pansamya, Ricardo, syempre. Pasasarapin mo minsan ka lang kumain niya sa 1 linggo eh. What if kung ang luto mo dyan ay caldereta or minudo or ano, ay mahal ho ang mga pansamya dyan. Ilagay mo na sa pansamya yung 190. May tira kang 400. Syempre, kakain. Yung 1,000 lang po may merienda ang inyong mga anak, ang inyong pamilya. Tanghalian po yan sinasabi ko lang ho ay tanghalian, wala pa yung umagahan hinalis na ho natin yan. May tira kang 300. Biglang Merienda, magkano ang may merendahin? Bibili ka ng turon. Magkano ang turon yan? 15. tulog pa 5 kayo. 5 sa pamilya. 15. 30, 60, 75. Magkano natira? 225. Bili ka ng pangtulak. Kape. Wag naman. Medyo merienda naman medyo tag-init ngayon Pagpalagay na soft drinks. Kahit bawal. Magkano ang isang soft drinks? Isang 1.5 na soft drinks. Sa tindahan ay 75. Magkano natira? 225. Minus 75. 150 na ho. 150 na. Wala hong bisyo yan 150 na lang ho. Ang sinasabi ko, hindi ho tayo kumakain pa ng tanghalian lang ho ito Wala yung umagahan at saka yung hapunan. May tira kang 150. Bibisyo ka ng konti, bibili ka siyempre ng lalaki ka o padre de pamilya. Hindi mawawala yung bibili ka siyempre ng
Ano ba ito? Sigarilyo. ang droga at ang endo. Magkano sigarilyo ngayon? 9 ang isa. Sa ibang mga tindahan, 10. Bibili ka makakalimang stick ka, kunwari, 50 pesos. Bago maghapunan ho yan, ha? May tira kang 100. Imagine niyo yung 1,000. Isang kain lang ho, may tira kang 100. Yun ang gobyerno. Mahingi siyempre yung anak, pamasahe or ano, ubus. Yung 1,000. Dahilan ng Isang kain lang po, 1,000. Sa 5 padre, sa isang pamilya, ano. Ano, sabihin na natin, yun namang 1 kilong bigas at saka yung 1 kilong karne niluto, pwedeng panghapunan. Oh, pwede naman nga ho. O, sabihin na ho natin na yung kinain natin ng tanghalian, eh, yun din ang kakainin ng hapunan. O sige, basta so matutala, 1,000 po. Umagaha, tanghalian at saka umagahan. Tanghalian at saka hapunan. Yung kwenang tabeho natin, ha, yun ay medyo, ano na ho, medyo dikit na ho. Sa ay budget na ho yun, yung 1,000 na yun. ibinati. Ay ngayon, wala kang umagahan. Yun ho yung sinasabi ho natin. Tapos sasabihin na itong ng ilang mga congressman, itong 100 pesos dagdag sahod sa mga manggagawa, pribado man o pampubliko ay hindi makatarungan at baka maging sanhi ng pagsasara nitong ilang mga pagawaan, nitong mga investor ay yung mga kapitalista ay magsara ng kanilang negosyo dahil baka hindi kayanin. Ay nek-nek po ninyo, hindi po katotohanan yan. Matandi ng lumaba. Simple nga lang yung sinasabi natin eh. Halimbawa sa mga barko, halimbawa itong mga pascraft na ito, kung punuan ang biyahe po yung isang biyahe, yung isang araw na biyahe, isang araw na po, yung isang araw na biyahe ng mga pascraft, ng mga barko dito sa ating Calapan, Batangas Pier. Yun po, yung isang biyahe po niya ay sweldo na ho yan ng kanyang mga manggagawa sa barko sa loob ng 1 buwan. Imagine niyo po, may tubo, sabihin na, merong 29 days. Nakita yung may-ari ng barko ng pagawaan. Yun po kwentabeho lang ho yun hindi ho natin ano. Pero kahit nga kayo ang magkwenta. Ay, Che, Mayra Siren. Che, ang ibig sabihin ng Che daw, sabi ni Maria Siren ay hello. Ngayon, ang dating sabi ko nga ho kanina, get well soon, Che, Maria Siren, Asedera Clerigo. At pagaling palakas. Hindi talaga ating yan. Pray lang, lagi pray. At ito, bahagi yan ng climate change. Ang una yung sinasabi nga natin, sobrang init, ano? Mga lumang Buti na maalaga ka rin sa katawan at kasi kung nagtagal pa yan, naman. baka malason yung dugo, ano? Buti na at malakas ang loob naman ito si Maria Siren eh. Tayo naman ay naniniwala sa laking babae ka naman nari. Pray lang at hindi naman siguro sa atin talaga yan. At bawi na lang sa mga susunod at ingat-ingat. Bahagi yan ng climate change. Bahagi yan ng sobrang init ng panahon. Kaya pagaling, palakas, wag isipin. Ang isipin ay kung paano muli makakabalik sa trabaho at paano muli makakapag-produce ng salinlahi. Siyempre, kumusta? Kumusta kay Paul? Kay Paul Mendoza. Kay Paul Dries Mendoza. Na ngayon ay ewan ko kung saan ito lumalaot. Nakasakay ito sa malalaki atang barkong batang ito eh. Ingat po. Ingat lagi. Taas At kay Maria Siren, pagaling. ng train. Kung ang sweldo'y walang gain, manang pangako. Sa Congress nga pala may mga kongresista Droga at na
nais muling bumalik ang bansang Pilipinas dito sa ICC, itong International Criminal Court. Gusto ng Mukhang nababanggit muli ito dahil almost 56% ng Sinorbay ay sang-ayon na dahilan ng gulo. na imbestigahan ng ICC itong war on drugs nitong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte, dito sa Pilipinas. Almost 56% po yan yung nagsasabi at na mga Pilipino na naniniwala na may dapat managot sa war on drugs nitong dating Pangulong Duterte. At nung time na yan, ang hepe ho ng PNP, ang IC, ang sekretary ng PNP, ay si Senador Bato de la Rosa. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, kinagalit. Kaya yung 56%, alam ba yun? 19% daw po ang nagsasabi na walang pake dyan sa war on drugs, sa investigasyon ng ICC. At 25% ang hindi sang-ayon na mag-imbestiga itong ICC against war on drugs ng nagdaang administrasyon. Kakampi mo ang kasaysay. Pero mukhang nakapasok na ang ICC, sabi nung dating senador, Kaedsa, dating Senador Trillanes. diktadura. At nung nagdaang linggo, ay may press release itong si Harry Roque, ang spokesperson dati nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, na may warrant of arrest ng ilalabas. Tumawag daw itong si Duterte kay Harry Roque na may warrant of arrest na ilalabas ang ICC para arestuhin itong si Tatay Digong at itong si dating senador Bato de la Rosa. Nagbabago. Ay mukhang paranoid ho. Yan ang siguro yung 56% ang gusto lang nilang alamin, kaya sumasang-ayon sila na patunayan ng ICC na may naging kapabayaan at may crime na naganap do sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Siguro yung 56%, kung wala kayong kasalanan, ba't ayaw nyo magpa-imbestiga? Kung tama ang ginawa nyo nung nagdaang administrasyon nyo, ba't ayaw nyo papasukin ng ICC? Kaya may ilang congressman, kongresista na gustong bumalik muli ang Pilipinas dito sa International Criminal Court at magpasakala uli tayo. Mas maganda naman siguro yun para sa mga ganitong kaso nga. Imagine niyo, noong kasing ideklara po ni dating Pangulong Duterte na kumakalas tayo sa ang Pilipinas, kumakalas ang Pilipinas sa ICC, ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC, ay may mga patayan na may war on drugs nang nagaganap. Ngayon, nung nakikita na mayroong heinous crime na nagaganap dito sa kanilang programa, sa makademonyong programang war on drugs, bigla-bigla nagpahayag itong dating Pangulong Duterte nung time nila as a president kakalas na daw dito sa ICC. Simple lang po ang atin patunayan kung talagang wala kayong kasalanan, mas maganda yan. Pero ang pananakot ng Pangulong Duterte patayin niyo muna ako bago mahuli. Ano ba yan? Ano bang kaisipan yan? At ngayon, kahit po aminin man husan natin sa hindi, may mga testigo na nagsasabi at sangkot dito itong si Pastor Kibuloy. Korupsyon ay hihinto. Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sangkot dito sa may binabanggit ng mga testigo na ito daw kung si Kibuloy
pag dumarating doon sa isang area, may mga dalang bag at ito ay binibigay sa mga Duterte. Involved pa nga rin ho dito yung Vice President Sara Duterte na yung bag daw na yung yun ay naglalaman ng mga armas at yun ay ibinibigay sa mga Duterte. Dala-dala nitong si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Na ngayon naman, itong si, imagine nyo, gano'ng kadaming baril daw, sabi nga ni Duterte nung in-interview siya, ay marami siyang armas. 100 armas daw, yun daw ho lahat ay may mga papel lisensyado. Ay kaya na magtayo ng isang batalyon yun. Hindi lamang, ang isang platon ay 15. Ang isang batalyon ay 30. Aba, pwede ng isang regiment ito. Isang regiment na. At baka ito yung pinanghahawakan ni Pangulong Duterte na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Dahil kumpleto ng armas. Pag mga ganyan po, ganito po, walang aksyon. Kung napanood nyo kagabi sa balita, sa national media, kung naalala nyo po yung nag-viral na nagsunog ng pera na almost 20 pesos yung sinunog, parang nagbinidyohan pa at ito ay nagtago ho yung nagsunog ng pera nung sasampa na siya ng kaso. Almost 2 years. Ang akala nung nagsunog ng pera ay hindi na tapos. Tapos na. Sarado na. Pass is pass daw. Yung problema. Hindi na siya mahuli. Yun, nahuli ho kahapon sa Laguna. Yung pera ho kasi may tender loving care ayon sa Bangko Sentral. At bawal ho ang pera. Una, bawal ang perang kasumutin. Bawal ang pera hong sulatan, lagyan ng cellphone number or yung mga pictures po doon at kung ano mga larawan doon. Bawal hong baguhin, bawal baguhin ng ballpen. At ikalawa, bawal siyempre hong sunugin yan. Yung mga coins po, bawal po yung butasan. Pag ho kayo nakita dyan, pwede ho kayong kasuhan ng Bangko Sentral. Ang binabanggit nga ho ng Bangko Sentral, yung pera kasi parang sarili yan. May parang ang binabanggit may labing, may pagmamahal dapat sa pera ng bansang Pilipinas. May sabi nga, may tender loving care daw. Yun, yung nagsunog ho ng 20 pesos, huli ho agad yun. Nahuli agad At sinubaybayan. 20 pesos lang ho yun. Ilang taon na ba yung nahuli? 24 na ata ngayon. Yung ganun po, 20 pesos. Although mali naman nga ho ang ginawa nung bata, nung tao na hindi niya, yun ang problema, hindi nga po niya alam kasi hindi nakapag-aral. Yung may sinasabing may batas dyan sa Bangko Sentral. Actually, yung mga nag-aaral lang, lalo pa yung mga commerce grad, yung accountant grad, yung yan lang po ang nakakaalam na merong ganyang batas ang Bangko Sentral regarding dito sa mga pera na nilalabas ng Bangko Sentral sa Pilipinas. May tender loving care nga daw ho. Yung sinasabi ko kanina, paalala po sa lahat, bawal yung sulatan, bawal gasumutin, bawal punitin, bawal silabin ang pera. Yung mga coins po, bawal butasan, bawal kwintasin, bawal gawing mga kitchen. May mga ganyan pong ginagawa. Bawal po yan. Bawal. Kaya pwede ho kayong makulong. Pero, ang sinasabi nga ho natin, parang ang kaya lang ay yung mga maliliit. Yung iba nga mga nagnakaw na ng kabang-kaba ng bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Ngayon ho yan hindi ho nakukulong May nakukulong, nakakalaya. Ito, itong kay Apollo Kibuloy na ito. Ayoko na sabihin kung saan siya nagagamit lagi ang pangalan ni Kristo. Basta ito si Apollo Kibuloy. May subpoena na nilabas ang Senate. At saka itong ang Congress. Anong silbi ng train? Para ipaliwanag niya sa Senate yung ang akusasyon na siya ay nag-torture, ng rape, kidnapping, meron ng kidnapping na At dito sa mga kabataan, yung labor, yung child labor, na yung mga bata ay pinapalimos sa mga kalye-kalye. Pero meron na may mga testigo. Hindi po hindi mabigyan makasuhan Hindi sa pena pangalango
Wala pa hong kaso, wala pang warrant of arrest. Pero may mga testigo na ng torture, guns, yung sa baril, ano pa, child labor, rape. May mga ganyan na pong kaso eh. Pero hindi ho inuhuli sa pena pa lang ho. Imbitasyon lang ho ng Senate para ipaliwanag yung akusasyon. Pero, yung mga pangkaraniwang naman, hindi yan. Labas na po tayo doon sa nagsunog ng pera. Na may kasalanan naman po talaga eh. Pero malakas ang tutok doon, ha? Pero, yung ilang mga, tandaan nyo po yung nag-viral, hindi ko alam kung saan bayan ito. Mukhang Bisaya o Ilocano. Yung may anak na nasa ICU, baby, na hinuli, nakitaan ng pera, nakitaan daw ng drugs. Sabi ng PDEA, noong naglabasan yung nag-viral at naglabasan yung simpatya ng mga mamaya, ng tao at saka ng malalaking politiko na hindi yan drug user, hindi yan drug pusher at walang kaso sa barangay, bakit hinuli, bakit tinaniman, bakit nagkaroon ng pera, ng dami-daming pera dyan sa bulsa, sa bag, samantalang kanyang anak ay nasa ospital, at nasa ICU nga, at parang, ano bang sakit ng bata, parang may, sa utak, may tubig. Pero hinuli agad. Ang binabanggit ng PDEA ng kapulisan ay mistaken identity. Paano mistaken identity? Sabi mo, unang report mo, may drugs, may pera, may bus money na nakita ka sa bag, may droga, may shabu. Tapos sasabihin mo nung tumatampok na sa social media at hinahabol na ng mga mamayan at yung ilang mga tao ay nagbebenta ng lupa para itulong doon sa pamilya, para doon sa bata at saka doon sa sinasabing drug pusher, drug user. Isasabihin mo ngayon na mistaken identity, ay nataniman mo na. Ibig sabihin lamang po, tuloy-tuloy ang ginagawa. Ito ho yung ginawa nila nung time pa ni Duterte, ni Pangulong Duterte, yung pagtatanim ng droga sa mga tao para magkaroon sila ng accomplishment report sa kanila ng accomplishment report para sa kanila mga senior, sa kanila mga hepe. Alam mo, marami tayong nababalitaan dyan. Ang ilang mga biktima ng time na Duterte po, itong mga Chinese. May mga mag-asawang Chinese dyan sa Cavite na hinuli, tinaniman ng drugs, hanggang ngayon, nakakulong. Kaya po, medyo paghugan niya ng ganyan ang ginagawa ng mga kapulisan at ng mga alagad ng batas. Mukhang hindi na maniniwala ang mga mamamayan sa inyo. At medyo ingat-ingat din po kayo dahil kala nyo tama ang ginagawa nyo. May Diyos na nakatingin sa atin, nakatingin sa inyo. At kung hindi man umaksyon agad ang Diyos, ang Panginoon sa ginagawa nyong kabulastugan, halimbawa yung simple nga lang yung sinabi ko nga yung nag-viral, ang taong bayan po ang bahala, ang mapagpasya ho dyan. Tumambay doon sa kanto. Good morning po sa De La Rosa Grangos family. Diyan sa bayan ng Socorro. At Grangos family diyan sa bayan ng Pola. At good morning po sa pinakamatandang Grangos sa Balat ng Lupa. Sa Lula Daton, Grangos. Na ngayon ho ay 98 years old na. Dadalawang taong tulog na lang, Lula. 365 times 2 na lang, Lula. Kayang-kaya pa ng Lula yan. Ang gusto mo, ang presyo ng metbayay tumataas. Anong silbi ng train? Yun po parang pag in-imagine nyo po yung batas, yung hustisya, yung justice sa Pilipinas, para sa mayaman lang eh. At ang Imagine mo, ang dali mong mahuli. Ito, simple. Nung time ni Duterte po, kung natatandaan nyo po, yung teacher na nagpahayag na bibigyan ko kayo ng 50 million, 5 million reward kung sino mang makakapatay kay Pangulong Duterte. no, federalist. Kinahapunan huli agad. Ano ba ang dahilan? Yung nagbirong teacher, Forma ba ng pamahalaan? Pero yung
yung Pangulo mismo ang nagbabanta sa mga tao na papatayin, adik, papatayin, sasampalin, hanggang ngayon ay malaya. Imagine niyo, dati kang presidente, sabihan mo ngayon yung presidente ng Pilipinas, si katawan ni Bongbong Marcos na may presidente tayong adik. Pero walang ginagawa yung presidente ngayon natin. Pero kung iisipin mo, paglabag ho yun, paglabag sa karapatan, ano? Tayo ay hinati. Ano ba yun? Oral defamation? Takot ginagalit ang totoo. Hindi ho natin alam kung itong mga ito yung nag-ano lang, nilalaro na lamang itong bansang Pilipinas. Ano? Kaya sabi nga ho natin, tayo, itong mga nagaganap, itong patutsadahan sa pagitan ng mga Marcoses at mga Duterte, wala ho tayong dapat kilingan. Mas alamin ho natin, tayo, pangkaraniwang mga mamamayan, at sinasabi ho natin na parang ang batas ay para sa ang hustisya ay para sa mayayaman lamang at hindi para sa ating mga mahihirap. Sa panahon na ganito ho nagaganap sa ating bansang Pilipinas, wala ho tayong dapat kilingan. Ang atin hong gawin alamin, ugatin natin tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang kahirapan ng bansang Pilipinas. Pagbabago, nagbabago. At syempre, papalapit na huli at nagkakaroon ng kaunting at pumuputok na huli at nagpapakilala yung mga politiko at nalalapit na huli itong midterm 2025 election. Syempre, may mga politiko na nagpapakilala. At ang ilang mga politiko po, syempre, para mas lubos kang makilala, kung may mga activity, may piyesta, kasal, binyagan, reunion, family reunion, ano pa? May patay, binyagan, ano pa? Piyesta, dapat naandun ka. At kailangan nagpapakilala ka. Ngayon, mas makikilala ang ilang mga politiko na gusto magpakilala, ang ginagamit nila yung mga media. Ano? Pag kinausap nyo po pag nakipag-transact ka, hindi man, kung yung media man ang nakipag-transact sa'yo, o ikaw ang nakipag-transact sa media para sa isang interview, gawin mo. Yan naman yung mga media na yan. Kami, tayo. Hindi naman ho kami mga patay na lukan. At lahat, sabi nga ni Sir, ni paring Lino Amarilas Jr., kami gusto namin ng balita. Ang gusto naming balita lagi ay positibo. Ayaw namin na negatibo. Pero dahil ito yung kalakaran, syempre, lagi-lagi. Pero as a media, syempre ang gusto din syempre lagi ay positibong mga balita. Pero tayo sana doon sa ilang mga politiko nagpapakilala pa lang. Wag nyo naman hong anuhin. Wag nyo naman hong onsehin itong mga media, mga local media na ito dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako naniniwala ako na itong mga ito ay mas magaling na mga organisador, kampanyador ng isang politiko. Aywan ko. Ako naniniwala ako doon. Basta maayos itong media practitioner na ito, walang bahid ng kung ano pa mang anomalya o pera. Ako naniniwala bilang yung mga media na yan, yung mga media practitioner na yan, yan ang mga magagaling na kampanyador, organisador ng mga politiko. Kaya sabi nga ho natin, wag niyo hong ismulin. Wag niyo hong paasahin. Nakipag-transact ka. Nakipag-transact yung politiko, umuo ka na, yung media, umuo ka naman, tapos hindi natuloy. At sabi mo hindi ka handa at may lakad, wag po. Yan naman ay kaya pang ayusin. Baka ho, ang sabi ko naman, baka naninibago pa lang humarap sa media. Pero kung may magandang gagawin sa bansa, o may magandang gagawin sa iyong bayan, o sa iyong lungsod, o sa iyong probinsya, takbo! Laban! Yun naman ho yung prinsipyo natin, Kung may gagawing maganda,
kung may magagawin kang maganda bilang lingkod bayan sa iyong bansa, sa iyong probinsya, sa iyong bayan o sa iyong lungsod, o kahit sa iyong barangay, abay, dali. Tao, wag kang malilito. Lahat pinata. Yun po yung sinasabi nga ho natin, ano? Dahil palapit na itong midterm election na ito, yan ho. Kung gusto mo magpakilala, abay, sabi ko nga ho sa inyo, yung kasal, binyag, piyesta, reunion, family reunion, at kahit school year reunion, at hanggang sa patay, kailangan na andun daw. At sana sa mga tao, alisin na ho natin na kada kita ng politiko, kada pamiting ng politiko, may inaasahan kayong sobre. Sino ba nagpauso niyang envelope sobre na yan, envelope ano na yan? Doon tayo nagkaedsa. Sana, kaya may meeting, sana, sa mga darating na panahon o mga araw, pag may mga patawag na meeting, ang mga politiko, halimbawa, si politiko A, nagpatawag ng meeting, dalo, wag ho kayong umasa na may sobre, may pera sa kada meeting. Kaya kayo dumalo sa meeting ni politiko A, ay para malaman nyo kung ano ang kanyang programa, ano kanyang plataforma, ano kanyang proyekto na gagawin kung sakasakali siyang may luklok sa posisyon. Ano? Huwag kayong umasa na may ibibigay si politiko A. Ngayon, nagpatawag naman ng meeting si politiko B para so ang laban ng politiko A at politiko B sa posisyon. Dalawa din huli kayo para malaman nyo kung sino sa inyo ang matimbang at mas maayos na programa kung maihalal nyo siya bilang lingkod bayan. Ganun po dapat ang pagpili. At siyempre, kay politiko B, wag din kayong umasa na may ibibigay sa inyo yan na pera pag kayo pinatawag na meeting. Siguro katasan merienda sa inyo. Pero yung umasa kayo na may ibibigay na pera, yung mga yan, pag nagpa-meeting, wag ho. Kaya may corruption ho Nabawi na lang yung politiko sa mga ibinibigay sa atin sa inyo Mga lumang sasakyan, hinuhuli sa daan. Ngayon, nagtatlo ang laban. Politiko C. Si politiko C ay nagpatawag doon ng meeting. Daluliho kayo para malaman nyo sa tatlo kung sino ang may maganda na programa at proyekto na lapat sa damdamin ninyo, sa inyong mga pangangailangan pang-ekonomiya, sa inyong mga bayan. At doon naman sa politiko ABC, wag naman ho kayo magaselos na hindi naman kumo dumalo sa meeting sa inyo. Sasabihin yung inyo na. At inyo na yung boto nung dumalo sa inyo. Hindi ho. Yun ho yung mga magagaling na mga botante na pinipili, ini-evaluate yung bawat politiko na naglalaban-laban sa isang bayan. Wag ho kayo magatampo na sasabihin niya, hindi, amin na yan, dumalo sa meeting ko yan. Hindi ho. Kasi may mga politikong ganyan sa sunod na patawag na meeting, binebenga. Sasabihin, ikaw naman nakita ka namin, dumalo ko din sa meeting doon ng kalaban ni. Anong gusto niyo? Sa iyo lang dumalo? Ikaw, sa iyo lang malaman kung anong programa mo, anong proyekto mo, kung sakasakaling manalo ka. Gusto ko rin namang malaman kung anong programa at proyekto nitong si politiko B at itong si politiko C para kung alam ko kung ito ay para sa ikagagaling ng aming ekonomiya. May mga ganun ng politiko Pag dumalo sa kanyang pamiting, tapos nakitang nung ilang mga intelihensya na dumalo rin sa pamiting ng kalabang politiko, abay kalaban daw. Naku, yung dami ho natin kilalang politikong ganyan. Namumunong kawata. Napakasiloso. Nagbabago. Hindi ko dapat ganyan ang politiko. Ang mga tao, mas matuwa ko kayo doon sa mga tao na lahat ng meeting ay dinadaluhan kasi inaalam nitong mga tao na ito kung alin
politiko ang aangkop ang wasto para sa kanilang mga pang-ekonomiyang pangangailangan. Ginugulat ang mga tao, wag kang Paminsan-minsan tanggalin ng mga politiko yung yung yabang. tahimik. Ano sabi? Ito ang pangako. Naipangako na nga eh. Naipangako na, tutuparin pa. Takot, Mali ho yun. Although yun naman ho ay lang, patawala ko, yung joke lang. Pero, nangyayari. Nangyayari na. Nangako. Tutuparin pa nga baga, panalo na. Wala na po muli tayong oras next Saturday and Sunday po kasay sa programa naming Saktong-Sakto Lang ni Boss Ed Mancera tuwing 9 to 10 AM. diktadura. Tuwing Monday po dito sa Mabuhay Mindoro tuwing 10 to 11 ho. Muli po itong inyong lingkod, Omar Clergo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa tao, sa kalikasan, sa bayan at mamamayan. Magandang umaga po.